May kababayan tayong nakahukay sa gilid ng sapa ng posibleng $1 million stone. Isang uri po ng napakahirap hanaping bato. Tunay kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong topic. Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa naman pong napakagandang topic na ibabahagi sa inyo tungkol po sa naipadala sa ating video ng atin pong kabayan, ka-treasure hunter na nakahukay sa gilid ng sapa ng isa pong napakamahal na uri na bato. Ito po ay tinatawag na $1 million stone kung sakaling tunay ang kanya pong nakuhang bato. Pag-uusapan po natin ang kanya pong nahukay na napakamahal na uri ng bato, kung anong klase po itong mamahaling uri na bato. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay, mga subscriber, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. At pakifollow po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. Bago tayo mag-umpisa, baka magtataka po ang ating mga kababayan kung saan ito nahukay, saan ito nakuha, sapagkat ang video po na kanya pong ipinadala ay iba yung salita, no? Ang salita po nito ay salita po ng taga Hulusulu, Tausug, Basilan po ito, no? Diyan po sa may unahan sa Zamboanga. Kaya ito po ay pagmamay-ari ng isa po sa mga kababayan natin na Tausug, na nagmula po siya sa Sabah, no? Sabah, Borneo, na kung saan sakop po ng Pilipinas. So kanya po itong nahukay, no? Nahukay niya sa gilid ng sapa. Ito pong kanyang nakuhang bato na ginugil niya, tapos ipinakita niya yung kaparihas doon po sa kanyang bato. So ito pong kanyang nahukay na bato ay nahukay niya ito sa Sabah, sa gilid ng sapa. Kaya ang katanungan natin, posible nga kayang treasure ito, kayamanan ito na itinago ng mga Imperial Army ng Japanese noong Second World War? Alamin natin kung anong uri ng bato ito. Pag-uusapan natin at ibabahagi ko sa inyo kung anong klaseng bato ito na mahal, napakamahal na bato, $1 million stone, gemstone. Ito pong kanyang nahukay, nakita ayon po sa ating kilatis. So mapapansin natin na ang bato ay may kulay red-brown, orange-red na kulay. Yan po ay kabilang sa tinatawag na isa sa pinakamahal na uri ng bato, yung kanya pong kulay. Wala pong ibang kulay na ganitong klase, no? So mga bato ito na kung saan napakahirap mahanap, rare. One of the rarest stone in the world, no? Hindi lamang sa Southeast Asia. Anong klaseng bato ito, no? Ang batong ito ay tinatawag po na painite, no? Kung hindi niyo alam, paki-type sa Google, painite gemstone. Ano ba ang painite gemstone? Painite gemstone was first discovered by British, no, na nagngangalang Arthur Payne noong 1950s. Rare borate minerals na nadiskubre po ng isa pong British na nagngangalang Arthur Payne noong 1950s. So hindi pa po saklaw yung
panahon ng Japanese Imperial Army, 1950s na diskubre at 1940s po ang World War II. So ito po ay natural deposit, no? Ito ay talagang sadyang mina na kanya pong nahukay na tagpuan. 1950s na discovered at natagpuan sa Myanmar sa Southeast Asia. At ang Borneo, ang Pilipinas, ang Thailand, Myanmar, Brunei ay sakop po ng Southeast Asia na kung saan pwede ngang makatagpo ng mga ganitong klaseng bato. So ang batong ito ay napakamahal, no? Rare, mahirap mahanap, no? One of the rarest borate, no? Borate minerals. Ano ba ang borate minerals, no? Mayroon po siyang tinatawag na boron oxide, no? Mayroon pong 230, more than 230 borate, no? Borate minerals. At kabilang nga po itong painite sa isa po sa napakamahal na uri ng borate minerals. So ang painite madalas na pagpagkamalan na ruby, no? Noong unang panahon, akala nila ruby ito. So noong 1950s na discovered nga ito ng isang pong British mineralogist na si Arthur Payne, na ito nga ay borate minerals. Ito po ay ipinangalan sa kanyang pangalan na painite, no? Yung kanyang apelyido painite, doon po kinuha, hinango yung pangalan ng batong ito. Ang painite ay may kulay po na red brownish, no? At red orange, orange red, na kung saan madali siyang ma-identify sapagkat yun lang ang kanyang kulay, no? Melting point na 2094 degrees Celsius at specific gravity niya ay 4.01. So yan po ang kanyang characteristics, no? System niya is hexagonal, no? Crystal system, hexagonal. Yun po yung pag sinilip sa gemology, sa microscope, yun po ang makikita. So klarong-klaro na ito lang ang pwedeng maihahambing natin sa kanya pong nakuhang bato, wala nang iba. Yun pong transparency, no? Translucency, yun pong kulay na red, brownish, orange, red color, ay wala na pong kaparihas dun sa kanyang bato. Yun lang po ang pwedeng mamatch, no? Hindi rin siya matatawag na ruby sapagkat ang ruby ay kakaiba. Kulay niya, pati yung structure niya, no, ay kaparihas na kaparihas dun po sa painite, ang kanya pong natagpuang bato, no? So napakamahal po itong batong ito at isa po sa tinatawag na $1 million stone sapagkat hindi po basta-bastang makatagpo ng mga ganitong klaseng bato. Mahirap, hindi ganun kadali makakuha kaparehas ng red beryl na every 150,000 na diamond sa lupa na matatagpuan. Isa lang na red beryl, no? Ito po ay tinatawag na red emerald sa hindi pa nakakalam. Nung una kasi itong red beryl, dagdag natin, ay akala nila ito ay emerald kaparehas ng green, kasi green ang emerald. May mga emerald na iba ang kulay. So ito pong red emerald, tinatawag nilang scarlet nung unang panahon, at ginawa na nilang red beryl sa makabagong panahon. Ito po ay one of the rarest din sa mga gems na napakamahal, $1 million stones, no? Kabilang ay po itong painite, nakalista po ito sa the most rare gemstone sa buong mundo, sa planeta natin. Gaano nga ba ito kamahal, no? Ang painite ay nagkakahalaga po ng 50,000 up to 60,000 US dollars per 1 karat. Ang per 1 karat, ang 1 karat po ay 0.2 grams. Kung mayroon po kayong 1 gram ay 5 carats po yun, no? So in 1 gram 5 carats.
So ganun kalaki yung kanyang natagpuan na posibleng billion po yun sa piso, no? Million dollars ang presyo po ng ganung kalaki. Ilang carats yung ganung kalaki? Sobrang laki yun. So sana po ay makatagpo siya ng totoong buyer noon. Huwag ibenta ng haka-haka lang, kailangan idadaan po sa tamang proseso. So ang tamang proseso, atin pong ibigay ang tips sa atin pong kabayang nakahukay nito. Unang-una po ay magpa-laboratory kayo, no? Laboratory first bago magpa-gemologist. Kung magpa-gemologist ka, kailangan sigurado ka kasi mahal ang bayad sa gemologist, tapos mas mura naman ang sa laboratory. So kapag lumabas po sa laboratory certificate na ito po ay borate minerals, no? Kabilang sa boron oxide, no? Mga boron oxide minerals. Nakita natin ang komposisyon ng borate minerals ay napaloob po sa kristal. Doon po sa laboratory certification ay ilalagay po ang mga minerals na inclusions na kapaloob doon. At doon natin malalaman na 100% tunay nga na yan po ay tinatawag na painite doon po sa laboratory. Ang laboratory, ang sikat na laboratory sa Pilipinas ay University of the Philippines, no? Yan po ang laboratory ng mga gems, mga precious stones. Diyan lang po sa may UP Diliman, Quezon City. Diyan po ang laboratory ng mga gems. 3,000 pesos pataas lang ang, hindi natataas ng 4,000, 3,000 plus ang kanila pong laboratory examination payment, no, yung bayad. So yan po ang tamang proseso bago maibenta ng mahal. Kailangan po talaga ng certificate, sapagkat hindi po yan kagaya ng isda, ginto na pwede lang ilatag o pwedeng ibenta kaagad automatic sa tao, sapagkat yun po ay hindi naman ganun kamahal, no? Madaling ibenta sapagkat marami pong mga namimili. Ito pong mga ganitong klase ay mahirap ibenta sapagkat napakamahal na uri ng bato at nangangailangan po ng mga title, certification na ikaw ay nagmamay-ari, tunay nga talaga, at ano ang presyo nito na nakalagay po sa tinatawag na certificate mula po sa mga licensed gemologist sa buong mundo. Para maging honor ito, kapanipaniwala na ito ay totoo talaga sapagkat may patunay ka galing po sa mga lisensyadong gemologist o laboratory, no? Yan ang tinatawag na titulo, kaparehas ng lupa. Magbibenta ka ng lupa, wala kang papel, wala kang titulo, hindi po pwede, hindi ka paniwalaan, walang bibili sa iyo. Kaparehas din itong mga diamonds, mga precious stones na nangangailangan talaga ng mga papilis, kasi kahit ikaw, baliktarin natin, hindi ka rin bibili kung walang patunay, hindi ka check kung anong klase yan o anong uri ng bato o anong klaseng precious stone yan kung walang nakalagay na lagda o patunay, titulo mula po sa mga lisensyadong kapanipaniwalang mga nagsusuri o nagbibigay ng certificate. So bago maibenta, no, advice natin, laboratory examination, test, certificate, then gemology test, no, gemology certifications, pwede nang maibenta sa tao o sa mga big time billionaires na mga collectors, buyers sa buong mundo. Pwede rin po itong i-black market sa mga gemstones groups, sa Gemstone Philippines, no, sa Gemstones Groups Philippines, sa international, sa world, ay posibleng bibili sila, pero pwedeng mababarat kayo kasi hula-hula ang presyo doon. Walang tumpak na presyo sapagkat hindi dumaan sa tamang proseso sa laboratorio, hindi nasuri kung saan origin, saan galing, anong klase, at tatakan kung ganito ang presyo, ganyan ang presyo. So wala kayong kasiguraduhan kung ano ang tunay na presyuhan
Kaya mas mahalaga, mas maganda kung dadaan sa tamang proseso. So kung gusto niyong maibenta doon, mag-post kayo pero hindi mahal, no? Hula-hula lang ang presyuhan sa mga black market. So sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic, nakakamanghang topic tungkol po sa isa na namang kabayan natin na posibleng maging millionaire, billionaire pa sa laki ng kanya pong nakuha na pay night na one of the rarest borate minerals sa buong daigdig. So hanggang dito na lamang po sa lahat po ng mga manggagaling. Pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga comments sa lahat ng mga bashers, haters. Mag-comments po kayo kahit nakakadagdag din po kayo ng tulong sa atin pong mga videos, no? Nakakadagdag kayo ng views. Kaya nasisihan din tayong kayo po ay magko-comment kahit bashers kayo. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin pong channel. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong Cat Treasure Hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap. Uy, may mo kimadjuhan. Panjuri siya po to. Panjuri ba? Panjuri. Uy, nagduruyap siya. Itaw yan ang putarang ko.